Pagpalain nawa kayo ng Diyos at sumainyo nawa ang biyaya ng kapayapaan, pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa Kanya, at tayo po ay manatiling makinig ng Kanyang salita sa umagang ito, sapagkat ako'y naniniwala na ang Kanyang salita ay isang napakagandang biyaya sa lahat ng biyaya sa mga taong Kanyang tinatawag at Kanyang inaaralan sa umaga po ito. Salamat po ng marami sa inyo sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay tunghayan po natin sa aklat ng Hebreo chapter 2 verse 1. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito, at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng tanda at iba't ibang himala, at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinagmahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Hindi na po kayong pumalakpak pa. Kayo po nakikinig dyan, manatili lamang po kayo sa inyong Facebook. Facebook ba yun? Salamat po sa ating Diyos ngayon. Salamat po sa Diyos at tayo po'y binayayaan ng ating makakasama muli sa gawain ito. Hallelujah! Ating pong pag-aaralan ngayon ay pamagatan natin na pagpapahalaga sa dakilang kaligtasan o atensyon ng isang tao na iniligtas ng Diyos sa kasalanan. Now, ang sabi po doon sa ating binasa, kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ano pong ibig sabihin dito ng Diyos, mga kapatid? Pag sinabing kaya dapat natin panghawakan ng ating narinig sapagkat may mangyayaring kakaiba sa daigdig na ito at ngayon ay nangyayari na. Diba? Kaya nga ang pakiusap na sumulat ito, kaya napakahalaga na makakinig ka ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Napakahalaga nun. Kasi ang salita ng Diyos, magagamit mo yan sa panahon na kung saan ikaw ay dumaranas ng kagipitan. Dumaranas ka ng mga pagsubok. Iba't ibang pagsubok. Dumaranas ka ng iba't ibang klase ng tawag dito, na mga kaguluhan sa buhay. Magagamit mo ang salita ng Diyos. Dahil kung ikaw ay walang salita ng Diyos, sa panahon ikaw ay dumaranas sa may bigat na pagsubok, maaaring ikaw ay tawag dito, magkasala. Maaaring ikaw ay mawalan ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Wala pong pinagkaiba yan. Na yung isang sako, nakita na kayo na sako, di ba? Amen. Kapag itiniyo mo yan ng walang laman, anong mangyayari? Tumba. Matutumba siya. Pero kapag yung sako ay nilagyan mo ng anumang bagay, maaaring bigas, buhangin, lupa, ito ay tatayo. Ganon din po sa ating buhay. Kapag ang isang tao ay walang laman ng salita ng Diyos sa kanyang puso, wala tayong napag-aralan, napakinggan patungkol sa salita ng Diyos, pwede tayong maigupo ng mga problema at pagsubok o mga bagay na pwedeng nangyayari sa loob ng mundong ito. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya sa atin, kaya nga, dapat natin panghawakang mabuti
ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo maligaw. Pansinin po natin yung salitang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Yung mga katotohanan. Yung salita ng Diyos. Sino ba yung katotohanan? Ang Ama, si Kristo at ang Espiritu Santo. Kaya kinakailangan pag-aralan natin ang tungkol kay Jesus. Pag-aralan natin ang tungkol sa ating Ama. Pag-aralan natin ang tungkol sa ginagawa ng kanyang banal na Espiritu sa buhay ng tao. Siya, alam ninyo yun, yung katotohanan ay isang napakagandang katangian niya ng Diyos. Tandaan po natin ang katotohanan ay ang Diyos. Kaya sabi doon, ang katotohanan ay isang napakagandang katangian ng Diyos. At sa katotohanan ito'y wala kang makikita ni katiting na kasinungalingan. Amen? Palakpakan ng malakas ang Diyos. Now, sabi doon, sino ba ang katotohanan? Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang katotohanan ay katangian ng Diyos. John chapter 16 verse 13. Unawain po natin mabuti yon. Ang sabi doon, na si Kristo ay, tawag dito, malapit na siya ipako sa krus. Ialay ang kanyang buhay. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ang sabi niya ay ganito, John chapter 16 verse 13. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Ano po ibig sabihin dito na ating Panginoong Jesucristo? Pagkatapos siya mamatay sa pisikal, pag-akyat niya sa langit at maluklok siya sa kanan ng Amang makapangyarihan, ang gagawin niya ay isusugo niya ang kanyang Espiritu Santo una doon sa kanyang mga alagad. At pag isinugo na ang kanyang banal na Espiritu sa mga alagad, mangangaral ang mga alagad, at sa mga ipangangaral ng mga alagad, tatanggapin nila salita ng Diyos, maging ang Espiritu Santo na sinugo ng ating Panginoon galing sa ating Amang makapangyarihan. Ano sabi po doon? Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Ano pa yung katotohanan binabanggit dito? Ang salita ng Diyos. Maunawaan natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, sa pamagitan ng Espiritu ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya minsan, mapapansin mo, kapag hindi pa nagbabasa gaano ng Biblia, hindi mo pa gaano yan mauunawaan. Pero dapat ang panahon kung tayo magpapatuloy, maunawaan natin yung salita ng Diyos. Tutulungan niya tayo para maunawaan natin siya. Kaya sabi doon, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat, sabi doon, magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipahayag ang mga bagay na darating. Ibig sabihin, pag ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa buhay ng isang tao, malalaman mo na ang pwedeng mangyari at maganap sa iyong hinaharap. Sa iyong future. Sa magiging kalagayan mo. Sa buhay na ito. Maunawaan mo na yun. Diba? Magiging advance siya. Diba? Siya magpapaliwanag sa iyo kung ano yung, halimbawa, kung anong iyong mga ibinigay na gift ng Diyos. Halimbawa, katulad ni Brad, magaling siyang kumanta, gift ng Diyos. Malalaman niya isang araw, na aawit na din siya sa Diyos. Diba? 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 Ako ganyan din Nung ako nag-uumpisa, hindi pa ako nag-uumpisa sa, tawag dito, sa gawain ng Panginoon, yung aking awitin, kahit ganun ang busis ko lang, nagagamit ko yun sa mga amateur contest. Diba? Yung kanta din, kanta doon kung saan, di ba? Sa pangaharana, sa amin yan, nagagamit ko yan. Pero yun pala,
di pala ng Diyos yun. Naunawa ko lamang yung mga bagay na yun. Tinawag ako ng Diyos. Na yung pala regalo ng Diyos, kailangan kong gamitin pala yun para maluwalhati ang Diyos sa aking buhay. Diba? Kasi yun lamang ang may bibigay natin sa Diyos eh. Bilang isang tao na binigyan niya ng lakas, binigyan niya ng talino, ang tanging maiaalay lang natin sa ating Diyos kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi naman hinahalap sa atin ng Diyos sa ibigay mo yung sarili mo lang, walang ibinigay sa iyo ang Diyos ang ganun. Ikaw ba? Kung kinagbigay o nagpatago sa iyong nanay, o sa iyong anak ng ganitong halaga, halimbawa, nagpatago ka 10,000, sisingilin mo ba nanay mo, yung anak mo, oy, 15,000 yun kaya magkano lang binigay mo sa kanya? 10,000 lang. Ayan, di ba? Hindi sa hihingi ng ano, ano yung binigay sa iyo, yun lang ang hihingi sa iyo. Kaya nga, kaya nga ginagamit ko yung kaunting natutunan ko sa salita ng Diyos eh. Ito lang yung pinagkaloob ng Diyos sa akin eh. Tagalog, minsan Bisaya. Parang Bisaya magsalita. At least nagagamit, di ba? Kisa naman, magaling ka mag-Ingles, magaling ka mag-Espanyol, magaling ka sa kung ano-anong lingwahe. Hindi mo naman nagagamit sa ganitong pamaraan. Wala din. Di ba? Mas mabuti na yun. Kahit paano, tayo po ay nagagamit ng Diyos. John chapter 17 verse 17. Ang sabi ng panalangin ng Diyos sa kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus, nanalangin siya. Nasabi niya doon sa Ama, italaga mo sila. Sabi doon, sa pamagitan ng katotohanan. At ang salita mo ay katotohanan. Di ba? Kaya minsan, hindi dapat tayo maniwala sa iba't ibang mga denominasyon. Ang paniwalaan natin ay salita ng Diyos. Kasi sa marami bilihin ngayon, malilito ka. Kung alin ang totoo, kung alin ang may katotohanan, isa lamang ang katotohanan, salita ng Diyos. Minsan kasi dinadagdagan na ng tao. Ako ano na nimi-mix doon sa salita ng Diyos. Ay samantalang, ang sinasabi ng bawal dagdagan ito, bawal bawasan. Kung ano dapat lang yung nasusulat, yun lang, huwag tayo lalampas doon. Kaya sabi doon, ng Panginoon sa mga alagad, nung mananalangin siya sa kanyang Ama, bago siya ipako sa krus, italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen? Ano pa? John chapter 14 verse 6. Balik tayo doon sa 14. Ano sabi po doon ni Kristo? Si Kristo mismo nagsabi nito. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ayan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayan. Sino daw? Ang sabi daw, sino ang katotohanan? Si Jesus. Si Jesus. Diba? Palakpakan ng malakas ang Diyos. Kaya sabi na, ako ang daan at katotohanan at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ni Jesus. Ayan, Jesus. Diba? Napakaliwanag ka sinabi yan. Hindi naman sinabi doon na ako ang daan at ang katotohanan. Hindi makapupunta doon kung ikay kung ano man ang relihiyon. Hindi naman sinabi doon eh. Kundi ang sinabi doon ni Kristo, siya ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Kanya kundi sa pamagitan sama sa pamagitan niya ng anak. Diba? Pasis, ticket. Hindi ka pumunta sa ibang lugar katulad sa halimbawa sa ibang bansa kung wala kang passport. Diba? Tama ba, Brad? Diba? Hindi ka pwede pumasok doon. Hindi ka taga doon eh. Tandaan po natin yan. At kung wala tayong passport kay Kristo, hindi tayo makapapasok sa langit. Diba? Kaya pag kami nangangawal sa inyo ay dito may kaligtasan sa aming relihiyon, may kaligtasan. No. Ang sabi daw kay Kristo lang.
Sapagkat ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12. Hesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ayan. Katotohanan lang ang makapagliligtas sa atin. Yung kanyang salita. Si Hesu Kristo. Siya yung daan eh. Diba? Hindi po pwedeng sabihin ng sino relihiyon o anumang denominasyon na kapag sumapit ka sa amin o sa ganitong relihiyon, may kaligtasan ka na. Wala. Hindi lahat na nasa loob ng relihiyon perfecto. Isa lang ang perfecto, si Kristo. Lahat nagkakasala. Ha? Kaya sabi dun eh, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ni Kristo. At si Kristo lamang, sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos Ama sa ikaliligtas nino ng bawat mananalig at magtitiwala mananampalataya kay si Kristo. Ito ang tanong. Bakit kailangan natin panghawakan ang katotohanan? Doon pa din tayo sa katotohanan. Anong dahilan? Ano ba ipinahiwatig ng Diyos sa ating pinag-aaralan? Balik tayo sa Hebreo. Hebreo chapter 2, verse 1. Kaya nga dapat natin panghawakan mabuti ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ha? Ito ang dahilan. Darating ang panahon na ililigaw ang ating pananampalataya. Ililihis ng ibang mga ngaral ang ating pananampalataya. Tandaan po natin yan. Kaya nga, sinabi dun bakit kailangan panghawakan natin ang katotohanan? Gusto nyo malaman? Noong unang panahon, ng panahon ni Pablo, at ang panahon ni Timoteo, na lingkod ng Diyos, may nangangawalan ng iba. Iniiba na yung salita ng Diyos. Binabago na nila ang salita ng Diyos. Noon pa yan. Kaya nga inutusan ni Pablo, si Timoteo na, puntahan mo yun, lugar na yun. Kasi binangangawal doon na iba, binabago nila ang salita ng Diyos. Saan po natin mababasa yan? 1 Timothy chapter 1 verse 3. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, inutusan niya si Timoteo na gaya ng pamamanhik ko sa inyo nang ako'y mapunta sa Macedonia. Ibig kong manatili ka sa Efeso sapagkat may ilang tao mo na nagtuturo ng maling aral. Iutos mo sila'y tumigil sa paggawa, sa ginagawa nilang iyon. Noon pa man, may una talaga nangangaral ng maling aral. Mga alamat. Ayan. Tapos na talaan ng mga angkan. Huwag na natin huwag na natin Dumako na tayo sa ating panahon ngayon. Ganon din naman sa ating panahon ngayon Ganon din na nangyayari. Ito ang sabi ng Biblia. Noong una, 2 Peter chapter 2 verse 1. Lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Ano yun Sa inyo naman, ngayon, ang tinutukoy. Sa inyo naman, may lilitaw ng mga bulaang. Guro. Pag sinabing guro, nagtuturo. Ayan. Ang sabi yun, gagamitin nila sa katusuan ang pagtuturo ng mga aral na nakasisiwa sa inyong pananampalataya. Nangyayari ba yan? Amen. Nangyayari yan. Ano ginagawa ng malalaking relihiyon sa ating panahon? Mula pagkabata hanggang sa ikay mamatay, hinihingan ka ng iyong kayamanan. Na dapat sana ang pangaral ng salita ng Diyos libre. Dahil libre ito ibinigay ng Diyos. Anong ginagawa na iba? Maraming nagpapayaman sa relihiyon. Diba? Kaya sabi doon, itatakwil nila. Gagamitin nila ng katusuan ang pagtuturo ng mga aral na nakasinisiwa sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Diba? Ito nangyayari na ngayon Ginagawa na nilang negosyo ang relihiyon. Naniningil sila. Hinihinga nila yung mga membro nila.
Ay siguro kung ito ginawa ko noon pa, nung bago pa yung gawain ito, baka mayaman ako. Di ba? Hindi ko po ginamit yan. Dahil hindi ko naman madadala yan sa kamatayan eh. Tama na yung ganito. Libre ko tinanggap pa salita ng Diyos. Masaya na ako na ang Diyos sa kaunti kong buhay na natitiwa, mapaglingkuran ko at ito ang tamang maipamana ko sa aking buong pamilya at sa mga tao maniniwala sa salita ng Diyos. Amen. Okay yun. Napakagandang pamana nito. Buhay na walang hanggan. Diba? Ani natin. Oo, tama. Kailangan natin ng pinansyal. Kailangan natin ng kayamanan para tayo mabuhay. Oo, talaga. Sasabihin natin. Pero wag mo naman. Dahil sa kayamanan ito ng sanlibutan, malimutan mo na ang Diyos sa buhay mo. Wag naman. Dahil yung lakas mo, yung talino mo, yung tinatamasa mo ngayon, hindi ang galing sa sariling lakas mo, kundi galing yan sa Diyos na gumawa ng buhay natin. Amen. Gumawa lahat yan. Kaya yung mga ibang Diba? Now, ano sabi po doon? Bakit tayo inihahanda ng Diyos? Ito pa ang mabigat na mangyayari ngayong huling panahon. Hindi lang ikaw ililigaw na mga ngawal na ang hangad lamang ay nagpapayaman. Ano pa mangyayari? In 2 Thessalonica chapter 2 verse 9 to 11, ito napakatindi na mangyayari sa atin lahat. Wala po exempted dito. Lilitaw ang suwail na Yun. taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Oh, Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at Yun. kapalilinlang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. yan. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Kaya nga tayo inihahanda ng Diyos eh. Hindi lamang para doon sa mga taong pwede tayong iligaw sa ating paniniwala. Inihahanda din tayo ng Diyos sa mangyayari sa daigdig na ito. Ang sabi doon, ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 9, lilitaw ang suwail. Sino ba itong suwail na ito? Si Satanas. Lilitaw ang suwail at taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Sabi doon, gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilingan ng tanda at kababalaghan. Ito nangyayari na din ngayon. Mga kapatid, yung tao makakita lamang ng larawan doon sa pader. Ano gagawin na ng mga tao? Pupunta na sila doon. Magtitirik ang kandila. Manag-aalay ng panalangin. Makakita lamang sila. Dancing, ano yun? Na sumasayaw daw yung alaw. Yung imahin sa ulap. Pinaniniwalaan na nila. Diba? Di mo ibang paliling lang na nangyayari sa ating paligid. Yung may bulto, lumuluha ng dugo. Diba? Naliligaw na ang tao. Kung isipin natin, simple pa lamang na pangyayari yan. How much more? Kung nakikita mo na talaga gumagawa na ng kababalaghan talaga ang kalaban, baka maniwala ka na agad na talagang totoo siya, tama siya. Ang tao lulusot sa pader. Ibuin mo? Napakaliwala yan. Bakit tayo niyahanda ng Diyos sa ganitong pagkakataon? Kinakanapangawakan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat darating ang panahon. Ang sabi doon, lilitaw ang suwail at taglay ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakaliling ng tanda at kababalagan. At ang sabi doon, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak, mga taong maliligtas sa sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Kaya sabi nun, kinakailangan ay panghawakan natin ang katotohanan, ibigin natin ang katotohanan, sapagkat kapag inibig mo ang katotohanan, siya ay si Kristo na ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya
napakahalaga na tayo makinig ang salita ng Diyos. Napakahalaga nun. Ano man ay pinangagawan ng mga gawan? Saan man siya nangagawan? Pakinggan natin. Pakinggan natin. Now, anong sabi doon? Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya na ng Diyos na sila'y malinglang na espiritu ng kamalian at magpaniwalayan sa kasinungalingan. Kapag pala hindi natin inibig ang katotohanan, darating yung panahon na hahayaan ka na ng Diyos. Hahayaan ka na. Kasi yun ang ginusto mo. Yun ang ginusto mo na pinili mo eh. Yun ang gusto mong tahakin eh. Ang mas gustong tahakin mo yung mali eh. Ayaw mo sa tama. Ayaw mo magpatama. Pero magaling ka, magpatama. Nakuha ba nyo? Diba? Kaya sabi lang, nasa verse 1 pa lang tayo. Verse 1 pa lang ha. Na ating topic. Umiinit na umiinit. Diba? Kaya ano sabi yun? Kaya hindi natin dapat baliwalain ang salita ng Diyos. Hindi natin dapat pagtawanan yung mga nangangawal kung saan-saan. Hindi dapat. Hayaan natin sila. Diba? Ano ko nanghihingi? Hayaan mo manghingi. Kaya ako nagpapasalamat din sa nangangawal na hindi siya nanghihingi. Diba? Huwag natin babaliwalain. Ayan. Bakit? Kapag binaliwala natin, ano yung pwede mangyari sa atin kapag binaliwala natin ang salita ng Diyos? Chapter 12 verse 25. Sabi nun, kaya't mag-ingat kayo at makinig sa mga nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa pamusa. Gano'n pa kaya tayo kung tayo tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Paano mo ba mapapatunayan na ang sinasabi na isang tagapangaral ay ang sinasabi niya ay galing sa langit o galing sa salita talaga ng Diyos? Paano mo malalaman? John chapter 10 verse 17. Matatalos ang sino mang ibig sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang tinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako ng ganang aking sarili. O yan, di ba? Ito ay sinabi ni Kristo sa mga Hudyo, sa mga taong kausap niya noong kanyang panahon. Ngayon din, pwede din mangyari yun sa atin. Malalaman mo na kung sinasabi na isang manggagawa ay naayon sa salita ng Diyos o pabor lamang sa Kanya. Diba? Paano malalaman yan? Baka naman kaya nangangawal siya ng salita ng Diyos ay para ikaw ay pagkapirahan. O baka kaya naman nangangawal siya ng salita ng Diyos ay gusto lamang niyang makilala o sumikat siya. Hindi. Ganito yan. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay tinanggap natin mula sa Kanya, nalalaman natin na kung sinasabi niya sa nangangawal ay mula sa Diyos. Kasi, yung Espiritu mula sa Diyos at yung Espiritu nasa iyo, nagkakaroon niya ng unity. Pagkakaisa. Ayan. Matatalos ang sino mang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang tinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako sa ganang aking sarili. Verse 18. Ang nagsasalita ng ganang kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya. Ngunit tapat at matuwid ang sino man naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Kaya si Kristo na sinugo siya, hindi para siya ay parangalan ng panahon yun, kundi para parangalan ang kanyang ama. Subalit na si Kristo'y mamatay at umupo sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan. Hindi lamang ang ama ang pinarangalan, maging ang anak ay pinarangalan. Hallelujah! Dahil nagampanan niya ang kalooban ng ama. Diba? Paano naman ako makikinig sa panahon ngayon? Napakadami na relihiyon. Nalilito ka na. Hindi mo na alam kung saan ka talaga. Kung anong paniniwalaan mo. Ayan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 to 21. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang sino. Huwag ninyong hamakin ang sinumang pahayag ng anumang pahayag mula sa Diyos.
Suriin Suriin niyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. mabuti. Pulutin. Ibig sabihin, sasalain mo ang bawat napapakinggan mo salita ng Diyos. Sasalain. Sabi mo nga, sasalain mo. Sasalain mo. Ipipilter mo pa yung inumin tubig. Yung inumin tubig ay iniinom mong mineral, yun ay dumaan sa filter. Tama? Para ano? Para ma-purify. Para malinis na malinis. Ganon din ang salita ng Diyos. Pipiliin mo yung talaga makatutulong sa'yo. Kung hindi naman makatutulong sa'yo, alam mo yon, huwag mo nang gagayahin o susundin. Simple lang naman eh. Ha? Kung wala sa Biblia sila sabi ng tao na nangangaral, ay bakit mo? Bakit mo tatanggapin? Bakit mo kukunin? Para pagkain. Di ba pa yung pagkain? Hinahinan ka ng pagkain. Ang bango-bango. Sa palagay mo yung masarap. Nung tinikman mo, hindi pala masarap. Lasang palis pala, mabango lang. Anong gagawin mo ngayon? Kakainin mo pa? Hindi na. Hindi mo na siya kakainin dahil alam mo makasasama yun sa'yo. Ganon din ang salita ng Diyos. Pipiliin natin. Suriin natin. Malalaman mo yan eh. Lalo na kung nakikinig na ng salita ng Diyos, kung nagbabasa na ng Biblia, malalaman mo na yan kung tama ba ito, mali ba ito. Diba? Palakpakan naman lakas ng Diyos. Ha? Mag-aral tayo patungkol sa Panginoon Kristo. Pag-aralan natin siya. Diba? Kung tayo nag-aaral sa school, para tayo pag nakatapos ng pag-aaral ay makakuha na isang napakagandang opportunity o trabaho upang gumanda ang ating kinabukasan. Yung tinatawag na sa English na future. Diba? Ay how much more yung salita ng Diyos. Yung ating pag-aaral ay panandalian lamang yun. Maaari pagkatapos ng pag-aaral, nakakuha ka ng magandang trabaho, yumaman ka, nakilala ka, sumikat ka, dahil kay matalino, magaling ka. Ay, dito lang yun sa lupa. Paano kung kukunin ka na ng buhay? Ay, paano ay sa araw ay kukunin ka na pala ng Diyos? Wala kang alam patungkol sa kanyang salita. Ay, ano ba iharap natin sa Diyos? Nagpayaman ka sa lupa. Diba? Ay, samantalang, kahit tayo hindi ganun kayaman, simple lang yung buhay natin. Kung tayo naman ay may salita ng Diyos, ito ang kayamanan mo sa harapan ng Diyos. Tataglayin mo ito hanggang sa kanyang harapan pagpanaw sa ating buhay na ito. Diba? Saglit lang ang buhay. Kahit sabi mo, tumanda ka na 1,000 taon, 2,000 taon, 10,000 taon, mamamatay din tayo. Wala exempted sa kamatayang physical. Hayop, halaman, tao, namamatay. May katapusan eh. Ang sabi nga na naririnig ko, dito, walang forever. Walang forever. Sabi mo nga, walang forever. Forever sabi ko. Diba? Ang forever natin, nasa langit. Lahat dito may katapusan. Diba? Palakpakan ng malakas ang Diyos. Diba? Mag-aral tayo patungkol sa ating Panginoon Kristo para hindi tayo maligaw. Hindi tayo pag nakabalita ng kaguluhan, another COVID variant, galit na tayo, nagpapalit na naman, panibagong COVID na naman. Diba? Ano ba nangyayari? Talagang mangyayari yan. Kung tayo nag-aaral ang salita ng Diyos, mangyayari yan. Magkakaroon pa nga ng matinding kaguluhan sa daigdig na ito Yung walang makain. Diba? Matinding kahirapan. Now, doon tayo sa verse 2. Nasa verse 2 pa lang tayo Buti niya tayo na maghapon dito Ang sabi yun? Sa Hebrews chapter 2 verse 2. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayan totoo. Pinahayag pa lang ng anghel yan At ang bawat sumuway at lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ano yun mo? Tandaan mo yung kanyang pananda para pagbalik. Yan. Now, ang sabi doon,
ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo. At ang bawat sumuway ay lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Paano ko mapapatunayan na totoo yung mga sinabi ng anghel? Si Sarah, hindi si Sarah ang anak ko ha. Si Sarah anak ni Abraham. Talaga. Kilala ninyo ba siya? Amen. Si Abraham. Basahin natin yung yung Genesis chapter 18 verse 9 to 15. The names of the angel is very true. That is a for from our God Almighty. Verse 9, samantala sila'y kumakain. Tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mo si Sarah? Nandun po sa tulda, tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, babalik ako sa 1 taon. Sa ganito rin panahon. At pagbalik ko'y may anak na siya. Biruin mo yan ha. Nakikinig naman noon si Sarah. Sabi doon, sa may pintuan ng kanyang likuran. Silang mag-asawa'y kapwa matanda na at hindi na dinawat na si Sarah. Hindi na niribigla sa madaling salita. Napatawa ito ng lihim. At ang wika, ngayon pa namang ako'y lanta na. Sabi ni Sarah, lanta na. Parang lanta na. Kung saan wala na yung sigla. Di ba? At laos na! Biruin mo yun, laos na. Siyempre naman siguro nangungulubot na siya, di ba? Na ang aking asawa, saka pa ba kami magkakaanak? Ang sabi ng anghel, bakit natawa si Sarah? Alam mo ang hili, di ba? At sinabi pa ngayon, tumanda siya saka magkakaanak. Tanong niya, mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon. At babalik ako, may anak na siya. Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka na magkaila, talagang tumawa ka. Kasi nga, alam na. Siguro, ikaw ba naman nakikinig lang si Sarah na. Siya nandun nga sa likuran ng pintuan Siguro pasubok-subok, ano kaya pinag-uusapan ng asawa kong ito at saka ng kanyang panahon. Kasi hindi naman alam ni Sarah na anghel yung kausap ni Abraham Diba? Kaya nga, siguro nagtataka siya. Maaaring alam din niya. Sige, sabi natin yung maaaring alam na. Hindi niya alam yung pinagpala. Ano ang sabi doon? Kaya nga sabi. Tuloy natin. Diyos ang Doon sa Genesis, ay yung pangako ng anghel, bumalik yung anghel. Genesis chapter 21 verse 1 hanggang 8. Nangyari ba? Bumalik yung anghel, may anak na si Sarah. O sige. Nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kaniyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki. Bagamat matanda na noon si Abraham, Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nito ay pihong matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanya ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nagkaanak pa rin kami kahit siya ay matanda na. Malaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Totoo ba? Hindi. Totoo yung sinabi ng anghel. Totoo. Kasi kay Abraham tayo nagmula. Ilahi natin kay Abraham. Hindi sinuportahan ng Diyos yung lahi ng mga anghel sapagkat yung unang nilikha niya ng mga anghel, nag-rebuild yun. Ang mga natin na mga anghel ng Diyos, yung kanyang mga nasa harapan niya na naglilingkod sa kanya at tumutulong niya sa mga taong maliligtas. Kukunti na lang. Yung kabuhan ng anghel sa langit, yung 1/3 noon nag-rebuild sa Diyos. Sumama kay Satanas. Si Satanas ay isang mga awit ng Diyos. Na siya ay mag-rebuild sa harapan ng Diyos. Saan siya tinapon? Sa sanlibutan. Nandito siya. Inihulog siya. Kaya pagka ikay dumating sa isang tahanan, pag sinabi ng kaibigan mo, oy, ulog ka ng langit. Hindi ka hulog ang langit, si Satanas lang ang hulog ang langit.
Di ba minsan, may mga ganun eh. Punta ka doon sa kapitbahay mo, sa kaibigan, oy, dumating ka, libre yan, hulog ka ng langit. Hindi ka hulog ng langit. Ha? Isa lang ang hulog ng langit, si Satanas lang. Di ba? Kaya ano sabi doon? Ha? Sabi ni Papa Wendy. Totoo! Yung sinabi at pahayag ng anghel. Balik tayo ulit doon sa Hebreo, chapter 2. Wendy, ayun natin. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayan totoo. Yan, may tanda na yan. Yan. Totoo. At ano pa doon? At ang bawat sumuway at lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Alam niyo si ano din, nung panahon na magkakatawang tao si Jesucristo, isinugo din si Anghel Gabriel, di ba? Na si Maria ay maglilihi, ay dalaga siya, no? Ikakasal siya kay Jose. Doon muna tayo nga, ay sinugo siya. Saan natin mababasa ba yun? Doon sa Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 38. Ayan, kukwento ko na lang yan. Buwaba si Anghel Gabriel at sabi kay Maria, maglilihi siya. At manganganak siya ng isang lalaki na ipapangalan sa kanya ay Emmanuel. Diba? Lucas 1. Diba? Sabi doon, pag binasa mo yung Lucas, chapter 1 verse 26 hanggang 38, mahaba yan. May ika-anim na buwan ng pagdadalang tani dito. Yan, nagkatotoo yan, ang anak kay Yesu Cristo. Sino pa? Balik ka tayo doon sa ating pinag-aawalan uli. Balik ka tayo doon. Okay, hahaba tayo lalo eh. Doon sa ano, ang sabi, ang lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Doon sa mga, kapag ka ang hilay buwaba at nagpahayag sa iyo, kapag ka iti tumanggi at hindi ka naniwala, may kaparusahan. Kanino nangyari yan? Kay Zacarias. Kay Zacarias, tama. Palakpan na malakas ang Diyos. Tatay ni John yan. Ayan. Tatay yan ni John. Ang nanay ay si Elizabeth. Oo. Kahulugan ng pangalan Elizabeth sa Griego ay Isabel. Isabel. Paano eh? Malapit sa pangalan din ng asawa ko yung pangalan ng nanay ko. Oo, kaya pala. Wala pa ka ng Panginoon. Nanay. Diba? Isabel. Kasi sinabi. Pag pinasa natin yung Lucas chapter 1 verse 5 hanggang 17, ayan. Si Zacarias kasi matanda na. At ang asawa niya si Elizabeth ay matanda na rin, baog pa. Subalit itong mag-asawa yung naglilingkod sa dambana. Sila yung saserdote, sila yung nagsusunog ng kamangyan doon sa dambana. Isang araw, nabunot ito si Zacarias na siya maghandog. At doon siya naghahandogan, lumabas si Anghel Gabriel. Natakot siya. Natakot siya. Oo. Sabi niya. Basahin nga natin doon sa Lucas. Lucas chapter 1. Hindi siya naniwala. Hindi siya naniwala eh. Napipi siya, nabingi siya. Grabe, ano ka pa? 57? Doon sa Lucas chapter 18. Chapter 1 verse 18. Sinabi ni Zacarias sa Anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako pang ihatid sa iyo ang mabuting balita sinabi ko sa iyo. At gayon, mabibingi ka, hindi makapagsasalita hanggang sa araw ng mga ganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko, na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantalang naghihintay naman si Zacarias sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga sinyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika niya ni Elizabeth, ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ayan. Ano nangyari kay Zacarias? Napipi. Sa verse 63, na ipanganak na si Juan. Ayan. Doon na sa taas, sa 63. Humingi siya. Humingi siya ng kasulatan at masusulatan at sumulat ang ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Tingnan mo, dahil sa hindi niya paniniwala,
Kapit-bahay. Siya ay binigyan ng kaparusahan. Kaburulan ng Judea. Di ba? Punishment. Sabi mo nga, punishment. Punishment. Kapag pala hindi ka naniwala kahit sa pahayag na ganun, pwede kang parusahan. Now, ang sabi po doon sa ating, balik tayo ulit sa Hebreo, chapter 3 na. Chapter 3. 2 Nasa chapter 3 na tayo. verse 3. Ha? Hindi naman, hindi tayo Ayan, gayon din naman. Ito na, sa atin na ito ha. Hindi na ito para sa mga salita ng anghel. Ha? Gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan. Ang kaligtasan ito na napakadali, dakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito. At ang mga nakaminig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Ha? Kung yung mga tao na hindi naniwala sa mga pahayag ng anghel ay nagkaroon ng tinatawag na punishment, mas malupit sa atin. Kasi, ipinahayag na ni Kristo ang salita ng Diyos eh. At patuloy na ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Tandaan natin yan ha. May kaparusahan na naghihintay sa atin kung hindi natin ibibigyan ng halaga o babaliwalain natin ang ginawa ng Diyos sa atin. kasi namatay nga siya, katakot-takot. Eto, bakit? Bakit? Tanong natin sa ating sarili. Tingnan po ninyo ha. I-illustrate ko lang sa atin. Ilang libong taon na si Kristo mag-ali ng buhay. Halos 3,000 years ago na. 3,000. Nang siya'y naging tao. Ha? At nang siya'y maging tao, tandaan po natin ha, si Kristo ay hindi talaga mula dito sa lupa ha. Hindi. Basahin natin doon sa ano? Dagan siya ng Hebrew chapter 10 verse 5 hanggang 10. 5:10. Malapit to sa ating topic. 5:10. 5 hanggang 10. Dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y hinihahandog ayon sa kautusan. Tsaka niya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Wala pa ka na malakas ang Diyos. Nang pumasok ang kasalanan kay Eva at kay Adan, lahat ang may kaugnayan kay Adan at kay Eva bilang tao ay nahawa ng kasalanan. At dahil ang tao ay nahawa ng kasalanan, kinakailangan na magkaroon ng isang tao na magliligtas sa kasalanan ng sa katauhan. At noong una ay nagbigay ang Diyos ng kautusan. Subalit ang kautusan ay hindi sapat. Sapagkat ang kautusan, kung kailan dumami ang kautusan, naging madami ang paglabag ng tao sa Diyos. Kaya ano nangyari? Ang nilalaman ng kautusan ay ihandog para sa kasalanan ng tao. Yung mga baka, yung mga tupa, yung dugo ng kukunin, susunugin ang mga yon para handog. Pero hindi kinalugdan ng Diyos ang paghahandog na ganun. Kaya si Kristo, ano sabi niya? Mula sa langit, nanaog siya. Hindi ibig na Ama ang handog na ganon. Ang ibig ng Diyos ay yung paghandog ng kanyang anak sa kasalanan. Sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan natin lahat. Hinandog ni Kristo ang kanyang buhay. Para tubuhin tayo, para bigyan tayo ng pagkakataon na isang araw, makita natin ang kagandahan, kaluwalhatian ng ating Diyos na makapangyarihan. Kaya minsan kung isipin natin, sino ako, sino ikaw, para lingapin tayo ng Diyos. Sino tayo?
Sino ako para lingapin tayo ng Diyos? Naitanong na ba natin sa ating sarili yan? Walang makapagliligtas sa atin kundi si Kristo. Yung kaugnayan natin kay Kristo. Kaya ang sabi nga doon, no other names. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalan ni Kristo. Maliban na isang tao magkaroon ng kaugnayan kay Kristo, hindi siya maliligtas. Kaya ano sabi doon? Sa ating binasa, Hebrews chapter 5 verse 10 verse 5. Dahil diyan na si Kristo manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa kanyang ama, ang mga hayin at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya ihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito inihandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng isang paghandog ng kanyang sarili, at yun ay sapat na. Palakpakan naman. Kaya hindi natin dapat ipagwalang bahala ang ginawa ni Kristo. Tinubos tayo ni Kristo ng kanyang buhay. Tinubos tayo ng kanyang dugo. Tapos ngayon, babaliwalain natin ang salita ng Diyos. Ito na yung pagkakataon. Ito na yung panahon para tayo patuloy na lumapit sa Diyos. Hallelujah. Ano sabi po doon? Nung si Kristo ay nagkatawang tao na, namuhay siya ng gaya natin. Ang kasalanan lamang ang hindi niya ginawa. Anong sabi ng Lucas chapter 6 verse 18 to 19? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hiniwang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya akong ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan kamugan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ito ang dahilan. Kaya siya ay bumaba sa lupa. Bago siya mag-alay ng buhay, pinangaral niya ang salita ng Diyos. Gumawa sila maraming himala upang tayo mapaniwala na siya ang Diyos. Siya ang Mesiyas. Siya ang sinugo ng Ama. Upang sa pamagitan nito, ikaw at ako, kung ikaw sino ka man, kung mananalig at mananampalataya sa Diyos, mayroon kang kaligtasan naghihintay sa piling ng Ama sa langit. Hindi po biro ang ginawa ni Kristo sa pagkikipaglaban sa kasalanan natin. Hindi siya nagkasala kailanman, pero pinatay siya dahil sa ating kasalanan. Ang dugo niya ang kapalit, ang tinubos sa ating kasalanan. Na dapat sana tayo magdusa, inako ng Diyos yun, para ikaw at ako ay bigyan ng pagkakataong maligtas doon sa impyerno. Hallelujah! Palakpakan na malakas ang Diyos. Ano sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19? Unang Pedro, kabanata 1 talatang 18 hanggang sa 19. Ano sabi po doon? Hindi po kayamanan na sanlibutan ito ang itinubos sa ating kasalanan. Alam ninyo kung anong itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Sila ating mga magulang noon, kay Eva at kay Adan. Ang itinubos sa inyo, di mga bagay na nasisiwa ng ubos pawis ang ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik ng kapintasan. Hallelujah. My dear brother and sister in Christ, hindi po natin dapat baliwalain ito. Ito po sinasabi ng ating pinag-aaralan. Kung yung mga anghel noon, yung kanilang pinahayag,
Hindi pinaniniwalaan ng ibang tao. Binibigyan ng punishment. How much more tayo ngayon? Kahit saan makikinig mo, ang pangangawal ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi malayo ang salita ng Diyos. Nasa iyong bibig, nasa iyong puso, nasa ating pagkatao. Bubuksan lang natin ang ating kaisipan, ang ating puso. Hindi natin dapat baliwalain ito. Dahil ang sabi doon, gayon din tayo. Ha? May kaparusahan ang magbaliwala sa kanyang salita. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ano po ang sabi ng Hebrew chapter 3, verse 15? Ang sabi po ng Biblia, kung titingnan din po natin doon sa taas pa, mayroon pa sa verse 7. Kaya gaya na sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. At verse 15, Verse 8. ha? Sa verse 8, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad na naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Ang tinutukoy dito nung una, yung mga Israelita. Pero dito sa verse 15, ang tinutukoy na nung tayo na. Kailan tayo naghimagsik sa Diyos? Alam ba natin kapag tayo gumagawa ng kasalanan, tayo naghihimagsik sa Diyos? Alam ba natin na kapag tayo sumusoy sa Diyos, tayo ay naghihimagsik sa Diyos? Lumalaban tayo sa Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo makagawa ng kasalanan. Kaya ano sabi doon? Kapag narinig ngayon ninyo ang tinig ng Diyos, kanino natin sila maririnig ngayon? Makikinig ba natin siya? Siya ba nasa langit magsasalita para sa iyo? Hindi. Makikinig natin ang pangangawal ng salita ng Diyos sa mga taong nangangawal ng salita ng Diyos. Sila ang tinig ngayon ng Diyos. Sila yung representative ngayon ng Diyos. Palakpakan ng malakas ang Diyos. My dear brother and sister in Christ, napakaliwanag yan. Diba? Tandaan natin na ang Diyos ay nagsasalita ngayon. Hindi galing mismo maririnig mo ang tinig sa langit. May mga taong ginagamit ang Diyos ngayon para maging representative at upang mangaral ng salita ng Diyos. Tandaan po natin yan. At kapag tayo ayaw makinig sa mga ipinangawal na mga taong ito na ginagamit ang Diyos, darating yung panahon, darating ang kapahamakan sa ating buhay. Maliwanag po yan doon sa ating binasa. Gayon din naman, ang sabi doon, sa verse 3, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan na napakadakila. Buhay ni Kristo, dugo ni Kristo, ang kanyang inialay, para ikaw at ako ay bigyan ng pagkakataong maligtas. Subalit anong ginagawa natin ngayon? Binabaliwala natin siya. Hindi natin siya binibigyan ng pagkakataong mapakinggan ang salita ng Diyos. Abala tayo sa takbo ng sanlibutan ito, sapagkat ang alam mo, iyan ang makapagbibigay ng kaligayahan sa iyo. Kapatid, nagkakamali ka. Ang kaligayahan yan, panandalian lamang, saglit lamang, isang araw, mawawala yan, at mangangailangan ka ng Diyos na gumawa ng buhay mo. Tandaan po natin yan. Kaya ano sabi doon? Kaligtasan ito na napakadakila. Ang Panginoon ang una nagpahayag ng kaligtasan ito. At ang mga nakaminig ito ay nagpapatunay na ito'y totoo. Sino ang mga nakaminig nung una? Na mga pahayag ng Diyos? Yung kanyang mga apostol. Yung mga kanyang mga tinawag. Yung mga nakasama niya, nakasalamuhan niya. Yun ang nagpaliwanag. Ha? Sila yung nagpaliwanag. Sila yung buhay na saksi. Sila yung nagpatotoo na ang Diyos ay nagkatawang tao at nakipanayam sa atin. Saan po natin mababasa yan? Matthew chapter 17 verse 5. Ano po ang sabi doon? Sila yung mga totoong saksi ng Diyos. Noong panahon ni Kristo na siya nagkatawang tao. Noong mga lagat ay sinama ni Kristo doon sa bundok. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan.
Pakinggan niyo siya. Tingnan po ninyo. Ang ama ay nagsalita. Kasama yung mga alagad doon sa bundok. Ano sabi ng ama? Ito ang anak kong kinalulugdan. Si Kristo ang tinutukoy ng ama. Pakinggan ninyo siya. Sino ang sinasabihan nito? Yung mga alagad. Ang itinutukoy ng ama ay walang iba kundi ang kanyang anak. Ang ama ang nagpapatunay na si Kristo yung sinugo niya. At dapat ang bawat tawag dito, tao ay makinig sa pahayag ni Kristo. Palakpan na malakas ang Diyos. Ano po sabi pa doon? In 1 John chapter 1, verse 1 to 4. Sa patapos ng ating Biblia, sino po nagsasalita dito? Si John the Beloved. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan ng kasama ng Ama at nahayag sa amin. Pinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Yan, tingnan nga. Ang nagpapatutuo dito si Juan. Si Juan ay kasama ni Santiago at saka si Pedro doon sa bundok. Doon sa Matthew chapter 17 verse 5. Dito sinabi din ni John, iba si John the Beloved at si Juan Bautista, magkaiba sila Tandaan po natin yan Si Juan Bautista, before na si Christ, ay magkatawang tao siya yung una muna. Pinsan niya, magpinsan yan. Si John the Beloved ay yung humilig. Doon sa 12 kapatid niya. Kapatid yan ni Santiago. Kapatid yan niya sa ama. Kapatid niya yun. Anak sa ina. Ni Joseph yun anak ni Joseph yun. Anak ni Maria talaga. Kasi si Kristo, hindi naman talaga tunay na anak ni Maria. Pinagkatiwala lang kay Maria at kay Jose. Si Jesus Christ. Sa Espiritu. Sa Espiritu siya galing Hindi siya laman. Hindi siya laman. Sinilang siya, hindi siya galing sa laman, kundi sa Ama, sa Espiritu Santo. Tatandaan po natin yan. After ng si Maria manganak, manganak ipinanganak ka si Kristo, dahil ang bili noon panahon na huwag mo nagagalawin ni Jose si Maria, hanggang sa hindi na ilulula si Kristo, di ba? Na siya may panganak na, nagkalak si Maria kay Jose. Di ba hindi yung Joseng kapitbahay mo, Baka si Jan na yun, hindi kaya si Chismis na yan, Sino pangalan doon? Magkakapatid yan, si Santiago, si Juan, yan, di ba? Kapatid niya sa ina. Ang ama naman ay si Joseph, hindi si Joseph Estrada, di ba? Kaya sabi doon, sila yung nagpapatutuo. Nakita nila si Jesus, nahipo nila, napagbasta nila. Siya gumawa nito. At sino pa magpapatutuo? Si John. Si John Baptist. Yung pinsan. John chapter 1 verse 14. Basahin natin nga yun. Pinatunayan din ito ni John sa kanyang sulat. 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Yan. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang buktong na anak. Palakpan na malakas ang Diyos. Sila yung mga saksi ng panahon yun. John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at siya naniwasa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan. Kasi nung panahon ni Kristo, gumagawa siya ng maraming himala. Bulag, nakakakita, pilay, nakakalakad, inaalihan ng masama espiritu, pinanalaya si Jesu Kristo. Alak at tubig, ginagawang isang napakasarap na alak. Diba? Lumalakad siya sa tubig. Diba? Kung ano yung himala ang ginawa ni Kristo para patunayan sa tao na siya ang Diyos na makapangyarihan at lahat ay kaya niyang gawin. Palakpakan ng Panginoon. Diba? Kaya sabi doon, sa John chapter 1 verse 14,
Ha? Hindi bawal, kaso mo. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig. Pag sinabing puspos ng pag-ibig, ano sa pagkakaunawa ninyo? Puspos, Pulo! Pulo. Di ba? Ano? Nag-uumapaw! Di ba? Labis-labis! Kumbaga sa inlove na tao. Kaya talagang, kung in love na in love ka, talagang hindi ka na halos makakatulog, iniisip mo kaya ang ginagawa niya ngayon. Di ba? Iba pa nga, hindi daw makakain eh. Hindi ko nabanasan ata yun. Ay, Di ba? naranasan mo. Puspos ang pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan to bilang bugtong na anak. Sabi yung bugtong na anak? Bugtong na anak. Nag-iisang anak. Isang Palakpakan ng Panginoon. Di ba? Tayo inampun lang. Tayo ang kapatid ni Kristo sa hinuli. Di ba? Siya bugtong na anak. Now, nasaan na tayo? Malapit na tayo matapos. Malapit na. Tao eh. Paano pinatunayan? Paano pinatunayan? Kasi doon balik ulit tayo doon sa ano? Sa Hebreo, chapter 2. O doon sa verse 4. Pinatunayan din ito ng Diyos pamagitan ng tanda at iba't ibang himala. At sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo na ipinagmahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Paano pinatunayan na siya naging tao at Diyos sa totoo? Sa pamagitan ng mga himala. Sa pamagitan ng mga gawa niya. Diba? Lahat ng ginagawa niya nun talaga, hindi galing sa kanya sariling kalooban, kundi galing ito sa kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Tandaan po natin yan, ha? Tandaan po natin. Now, patutunayan na siya naging tao at Diyos na totoo sa pamagitan ng kanyang mga himala, sa pamagitan ng kanyang mga salita at gawa. Yan, di ba? Saan natin mababasa yan? John chapter 1 verse 1 and 2, John 20:28, Philippians 2:10, 11, Colossians 1:5-9, dami yan. Ha? Paano natin bibigyan ng... dito na tayo. Sa palas na tayo, ha? Last na tayo. Ito na. Bilang tao, alas 10:30 na. Bilang ikaw at ako, paano natin bibigyan ng halaga o tinatawag na atensyon ang kaligtasang ginawa ng Diyos? Paano? Tanggapin. Diba? Huwag tayong maging matigas ang ulo. Ito yung panahon na binibigay sa atin ng Diyos. Ito yung pagkakataon. Mapaglingkuhan natin siya. Dapat kilalanin natin siya bilang anak ng Diyos. Marami makapagpapatunay. Minsan magtataka yung iba na, sabi na iba, isang Diyos. Tama, isang Diyos. Ama, Anak, Espiritu. Isa lang sila. Tandaan natin yan. Sa bilang ng tao, iba. Sa bilang ng Diyos, iisa. John chapter 10 verse 30. Ano sabi ni Kristo? Ako at ang Ama ay isa. Tandaan natin yan. Siya mismo ang nagsalita niyan. Saan pa? Saan pa natin sa anong salita pa mapapatunayan natin siya ay Diyos? Philippians chapter 2 verse 10-11. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ayan. Colossians chapter 1 verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Doon sa 19. Verse 9. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Yan. Ipinasya ng Diyos Ama ng kanyang kalikasan bilang Diyos ay manatili din sa anak. Ngayon, anong tawag natin sa kanya? Iisa. Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Yung kalabaw mong alaga, manganak ng kabayo. Hindi. Ikaw. Tao. Pag ikaw ay nag-asawa, ang magiging anak mo ay tao. Diba? Kaya si Kristo ay pinanganak ng Diyos, di siyempre, Diyos din siya. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Diba? Ito na
simple naman ang paliwanag dun eh. Ganun lang yun. Hindi po pwede na 1 plus 1 equals ano? 1 plus 1 equals 2. 3. Diba? Ang tama talagang term dyan, 1 plus 1, hindi, 1 plus 1 equals 2. Yan ang talaga sa arithmetic. Hindi mo pwede sabihin, 1 plus 1 equals 11. Mali ka na doon. Oo. Ganun din yan. 1 plus 1. Ganun din ang kwenta doon sa Diyos. Pero sa Diyos, 1 plus 1. O yan, iba yun. 1 plus 1 equals 2 kasi nagkaanak. Palakpakan na malakas ang Diyos. 1 plus. Tandaan po natin, may mga represent ngayon, sa panahon ngayon, ang Diyos, walang iba kundi yung mga ngaral. Pakinggan natin yung mga ngaral. Piliin na, pulutin natin yung ano. Ano ang, sino ang nagre-represent ang tinig ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon? Ayan. Ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi pwede siya magsalita mula sa langit eh. Hindi. Patay ang makakita sa kanya. Doon nga sa lumang tipan eh, pag siya bumababa doon sa bundok ng Sinai, tapos yung mga Israelite nandun sa paligid ng bundok, ay napipingi sila eh. Tumatanda si Moises yun. Tsaka iba yung tinig ng Diyos. Pagka personal mo siya narinig, mamamatay ang tao. Kaya ang Diyos ay gumagamit din ng mga taong nangangaral. Yung mga taong pinagkalooban nila na mangaral ng kanyang salita. Sila yung tinatawag na mensahero ngayon. Representative. Parang itong ating bayan, tayo ay may representative na tawag dito, namumuno para yung ating mga kahilingan na idulog doon sa mataas na pamahalaan. Pamahalaan. Palakpakan na malakas ang Diyos. Yan. Saan natin mababasa yan? Yan ang tanong. Doon sa John chapter 10. Chapter 10, verse 34-35. Nadulin na kagabi kasi gabing-gabi na. 34. Tumugon si Jesus. Ayan. Tumugon si Jesus. Hindi ba nasusulat sa Ayan. inyong Sa 10 nga, sa 10. Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan na sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ayan. Ganon. Ganon ang expectation. Tanda natin, ganon ang expectation ng Diyos sa mga ngaral. Ito yung expectation ng Diyos sa mga ngaral. John chapter 10 verse 34-35. Nasabi doon, tumugon sa Jesus. Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwala ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ganon ang expectation ng Diyos sa mga nangangaral. Naghahayag ang salita ng Diyos. At hindi naman may papahayag ng isang tao ang salita ng Diyos kung hindi siya hinirang, hindi siya sinugo. Saan po natin mababasa yan? Doon ito muna. Sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Ano sabi doon? Higit sa lahat, yan. Tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Ayan, di ba? Hindi naman. Ako ano ba alam ko sa Biblia? Nung panahon ako'y nag-uumpisa pa dito, wala akong alam. Nagtanong pa nga ako sa aking kumpare, sa aking tawag dito, kaibigan Paano ba pagbasa ng Biblia? Tinuro niya sa akin yung malalaking titik niyan, yung malalaking number, chapter yan. Yung maliliit, verse. Sa Tagalog, pagbukas ba? Titulo. Ito, second Peter, ikalawang Pedro, sa Tagalog. Talata 2. Hindi, ikalawang Pedro,
talatang 1. Talatang 1. Hindi kabanata yun. Kabanata, Chapter 1 yan ka ba naman? Kabanata. Ikaw, hindi mo alam magbasa eh. English natin. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Ikalawang Pedro, kabanata 1, talatang 20 at 21. Napakahirap pagtatagalogin mo eh, di ba? O, di ba? Ganun ang pagpapasa ng Biblia. O, di ba? Kaya dapat memorize din natin naman yung sunod-sunod dito. Kasi yung Biblia, may mga kahulugan niya. Katulad ng Genesis. Ano ba kahulugan ng Genesis? Kaya tatanong ko. Simula. Yeah, pasimula. Nagsimula yung mundong ginawa Lahat. ng Diyos. Yan. Kasi isayan niya na, Genesis. Nilikaan lang. Kaya nga natatanda ko sinabi nung kabrad ko nun eh. Brad, pagka nagkaanak ng pangalan, ay pangalan mo Genesis, pasimula. Sabi ko, parang pararamihin mo ang lahi ko Genesis, pasimula yun. Ang ibig sabihin ng Genesis. Yung kasunod ng Genesis, ano yun? Exodo. Ang ibig sabihin nun ay pag-alis. Pag-alis ang mga Israelita doon sa Egypt bilang alipin. Yung aklat ng bilang, ano ibig sabihin ng aklat ng bilang? Bilang din ng Yun ay bilang ng mga talaan ng mga Israelita. Angkan. Ayan, may mga kahulugan yan. Kung babasahin, Diba? maganda na Sa lumang tipan yan. Doon sa bagong tipan, may mga kahulugan din yun. Yung kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas. Ayan, di ba? May kanya-kanya ano yan. Yung mga alagad ni Cristo kasi nagpapaliwanag. Para mas madali kang matuto sa Biblia, dapat sa unuhin mo yung mga sunod-sunod na mga ano. Para pag alam mo, alin ba yung una, alin yung huli. Ganyan lang yan eh. Di ba? Mimimorize yan. Minimimorize. Diba? Kaya lang hindi verses. Basahin natin yung unang Pedro. Chapter 1 verse 10 hanggang 12. Ha? Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang mula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinananabikhang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Isipin mo, yung palang ginagawa natin ngayon dito, di ba? Ako nagpapagkasalita ng Diyos. Ang mga anghel din pala, nakikinig din pala sila. Ay, ano napakaliwanag na sinabi dyan unawain natin mabuti Ang sabi doon, tungkol sa kaligtasan ito, masusing, siniyasat, at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na ito na nakalaan sa inyo. Ito yung hinula na si Kristo magiging tao at magiging tagapagligtas. Sinuri nila ito, kailan ito, at paano ito mangyayari. Ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo. Ito yung panahon natin ngayon. Ang tinutukoy na Espiritu ni Kristo na sumakanila ng paunang ipahayag sa kanilang hirap na titiisin ni Kristo at parangal tatamuhin nila. Hinulaan nila yung pag si Kristo naging tao, mamamatay siya para sa ating mga kasalanan, yung hirap niya at yung tatamuhin niya parangal. Hinulaan na nila yan. Nang kanila ipahayag ang mga katotohanan ito, pinaunawa sa kanila Diyos na ang ginawa nila ito sa pakinabangan ninyo. Natin. At hindi sa kanila. Ibig sabihin, nagpagal sila para sa atin. Para bang nagsaing yung asawa mo, ikaw lang ang kumain. Parang ganun. Naintindihan mo? Di ba? Ang katotohanan ito, narinig ninyo ngayon. Now, present tense. Kanino? Sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsasalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritong sinugo sa kanila buhat saan? Langit. Sa langit. At ang sabi doon,
ang katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan, maging ng mga anghel. Salamat. Palakpakan malakas ang Diyos. Di ba? Di mo yan. Hindi po biro ang ginagawa natin ito. Hindi po ito joke. Ha? Ito ang katotohanan. Kaya ikaw na nakikinig, ikaw na nakasumpong, ikaw na naandyan sa iyong pagkakaupo. Hindi po akong tumawag sa iyo. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Dahil kung sa sarili ko lamang ito, wala akong karapatan, wala akong kapangyarihan, wala akong kakayahan. Ito'y kakayahan ng Banal Espiritu para tawagin ka, para ikaw ay mag-aral ng kanyang salita. Palakpakan ng Diyos. Ha? Kinakailangan, kilalanin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating espiritu. Matuto tayo mag-alay ng panahon, pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Ingatan natin ang katotohanan ating napakinggan. Alam ninyo ang may babalik lamang natin sa buhay na ito, sa ginawa ng Diyos sa atin. Matuto tayo magpasalamat, magpuri sa Kanya, umawit sa Kanya, maglingkod sa Kanya, magpatuloy tayo. Ganon din, paglingkuran natin ang ating kapwa. Tulungan natin ang ating kapwa sa abot ng ating makakaya. Mahalin natin ang ating kapwa. Ito ang katotohanan. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Hallelujah. Ang sarap. May value system request. Napakasarap na kahit sa pamamama parangalan natin siya. Siya ang dahilan. Kaya tayo narito. Tayo na tayong lahat. Ingatan natin sa ating puso ang kanyang salita. Tandaan po natin ang kanyang salita. Huwag natin ipawalang bahala ang pagtawag ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Diyos sa atin sa kabila ng tayo makasalanan. Binigyan tayo ng isang napakaganda at napakalaking pagkakataon upang tayo makapagpasalamat sa Kanya, upang siya ating kilalanin bilang Diyos, bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. O haleluya Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga taong ipinagkatiwala mo muli ngayong araw na ito. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po sa panahon ito. Haleluya. Pikit mo yung mata sa oras ito. Tayo na nakasumpong at kasusumpong pa sa gawain ito. Pikit mo yung mga mata. Ilagay mo yung sarili sa presensya ng Diyos. Sa mga aral na yung narinig at napakinggan sa oras na ito, balik-balikan mo po ang kalagayan natin. Hallelujah. Panginoon, hindi po namin alam kung paano ka namin pasasalamatan. Dahil hanggang ngayon, sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi pa rin nagbabago ang pag-ibig mo sa amin. Patuloy kang umuunawa, patuloy kang nagtsatsaga sa aming kakulangan. Patuloy kang nagpapatawad sa mga taong lumalapit sa iyo tumihingi ng kapatawaran. Panginoon, hindi po kayang sambitin ng aming bibig, ng aming labi kung paano ka namin pasasalamatan sa lahat ng napakaraming bagay na mabubuting ginawa mo sa aming buhay. Sa kabila ng lahat na kami ay wala kaming pinagkakakitaan gaano, subalit ikaw pa din ang Diyos na nagpapakain sa amin sa araw-araw. Ikaw pa din ang Diyos na umuunawa sa aming kalagayan. O Panginoon, wala kang katulad sa aming buhay. Ikaw ang Diyos sa makapangyarihan. Kaya ngayon, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo ng buong puso. Sabihin mo, Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo. Patawarin mo ako sa aking kasalanan, sa aking pagkukulang, nagawa, nasabi, na hindi ayon sa iyong kalooban. Panginoon Hesus, linisin mo po ako at patawarin sa lahat ng aking kasalanan. At pagalingin mo na po ang aming karamdamang pang-physical, pang-spiritual, pang-emotional, upang sa ganun kami magpatuloy maglingkod sa iyo. Panginoon, wala kaming ibang gagawin sa buhay na ito
kundi pasalamatan ka, Salamat. papurihan ka, Purihan. kilalanin ka, Kilalanin tanggapin ka Kapin ka. bilang aming Diyos Bilang aming Diyos. at Panginoon Panginoon. at tagapagligtas Tagapagligtas ng aming buhay. aming buhay. Panginoon Jesus, sinasamba kita, pinupuri kita, pinasasalamatan kita sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. At dalangin po namin, Panginoon, na manatili ka sa aming puso, sa aming isipan, sa aming pagkatao. At dalangin po namin, Panginoon, na mapanghawakan namin ang katotohanan ng aming narinig at napakinggan sa araw na ito. In Jesus' name. Amen and amen. Wala pa kong